Ginataang ubod ng niyog with sardinas na may malunggay pa for today's video. Dahil nga kailangan kong putulin itong niyog dito sa likod ng bahay ko mga mare. At dito rin sa garden ko siya nakatanim. So kailangan ko man itong putulin kay ano siya, disturbo man siya mga mare dito ba. At saka kung pagmalaki din nito ay matumba man ito kapag may bagyo madaganan ang bahay ko. Nanghihinayang nga ako na putulin ito mga mare dahil nga sa mahal ng kilo ng kupras dito sa amin ba. So, kailangan man talaga siya mga mare putulin, edi gugulayin na lang natin itong ubod no at para hindi masayang ba. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakain ng ubod ng niyog ba mga mare, noong udit pa, yung bagyong udit kay marami man yung natumbang mga lubi o doon naggulay-gulay ako mga mare. Ngayon na lang ulit. O doon sa mga hindi pa nakatikim nito at magtanong kung anong lasa, manamis-namis itong lasa nito niya mga mare at saka ano siya, malutong. At pwedeng-pwede mo rin ito kainin no kahit hilaw siya ba. Pero mas maigi nga mga mare na lutuin mo na lang ito kaysa kilawin mo ba. Kay baka magkaigit-igit ka. Dapat pala mga mare ay ninipisan ko na ito sa paghiwa kay grabe, napakadugay nito balatan niya. Nahurot na lang yung kahoy ko mga mare at hindi pa talaga siya nalata. Pagkatapos ko nga hiwain mga mare, siyempre ilagay natin dito sa kaldero no, kaya atin itong latan siya ba. Ilagay ko lang itong pangalawang gata ko at yun na siya ang sabaw ko bali paglata mga mare at lagyan lang natin ng asin. At naghintay lang ako dyan mga mare ng 1 oras bago siya nalata. O, ilalagay na natin yung tinapa ay yung sardinas at saka itong mga sahog-sahog natin mga mare para mas masarap. At ito na yung pang unang gata. O, lagyan natin ng malunggay at para manutrisyon siya ba mga mare. At perfect sa red rice ay brown rice pala yan. Ito yung isa sa mga pinakamasarap na ulam namin dito sa bukid mga mare. Napakasarap ng ubod ng niyog at yung sabaw niya ay nako napakalinamnam.